Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ang pambansang araw para sa mga bayani. National Heroes Day. Isaalang-alang natin, magdasal tayo para sa ating mga frontliner, lalong-lalo sa panahon ng pandemya na tumutulong sa atin. Gayon din, inaalay ko rin po ang banal na misa para kay Jaime L. Cardinal Sin, kaarawan niya ngayon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, tanang pinakamabuti, iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Kasama ko sa tuwinay yaong iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Ang taglay kong karunungay higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama,
Ang hangad ko na masunod ay ang iyong sinasalita. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ikaw, Kristo, ang sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan nito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyan kaluwagan ang mga isinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba itong anak ni Jose? Tanong nila, kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kung hindi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng kitungin sa Israel, nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinaggaling isa man sa kanila. Si Naaman, pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Binabati namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkaloob ng grasya ng ating butihing Poong Senyor. Palakasin po tayo ng ating mga pagbasa
Pagnilayan natin kung ano sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng unang pagbasa at ang Ebanghelyo. Ang unang pagbasa, unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang mga pagbasa natin, yung nagpapahayag ng mensahe ng Diyos, yung nagdadala ng salita. Sabi ni San Pablo, ito ang aking misyon, na ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit, hindi sa pamamagitan ng mga matatamis na salita o mga pangungusap na talagang nakakaakit. Wala si Pablo na mga makatao, na mga abilidad, na mga kalidad na talagang kaakit-akit. Hindi nagmumula sa kanyang sarili ang pagpapahayag. Minsan nga ay paputol-putol o nangangamba siya. Pinapatunayan lamang na hindi siya ang nagsasalita, kung hindi ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Malinaw yon. Ang nagpapaudyok sa kanya na ipahayag. Hindi siya na dadalian sapagkat ang galing-galing ko. Magpahayag, magbigay ng artikulasyon. Kung hindi, nagpapatotoo siya na ang Diyos mismo ang kanyang poder. Ginagamit siya bilang abang instrumento upang magpahayag. Sa ating Ebanghelyo, ayon kay San Lucas, si Jesus nasa kanyang bayan. Binasa niya ang bahagi ng propetang Isaias. Ipapahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Ang mga bulag makakakita. Ang mga nasa kulungan mapapalaya. Sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon na mangha sa kanya. At sinabi niya, itong bahagi ng propeta natupad sa inyong pakinig. Yung iba na mangha. Yung iba naman, hindi ba kilala natin ang kanyang pamilya? Hindi ba kasama natin siya? Hindi ba ito yung anak ni Jose, ang karpintero? Kaya, ang pananalig ng mga kababayan niya. Sinabi ni Jesus, walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan. May dalawang halimbawa siya. Noong panahon ni Elias, maraming mga nagugutom, pero hindi tinulungan yung mga nasa Israel. Yung balo pa sa labas ng Israel, sa Sarepta. Maraming mga ketongin sa Israel nung panahon ni Eliseo. May pinagaling ba sa kanila? Sa loob ng Israel, wala. Tagalabas pa si Naaman na taga Syria. Kaya galit na galit yung mga tao. Ano po ang pabaon sa atin? Sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa pagpapatotoo, sa pagsaksi sa Kanya, huwag natin idahilan na mahina ako. Hindi ako magaling magsalita. Kulang ang aking kakayahan. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos sa atin. Siya na ang bahala. Yan ang pabaon ng unang pagbasa. At sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, maging bukas tayo. Nandiyan na ang bulag, nakakakita. Ang lumpo, nakakalakad. Ang bingi, nakakarinig. Hindi ba yan ang palatandaan na nandito na ang Mesiyas? Mga milagro. Kamay ng Diyos yan. Tapos, pagdududahan mo, maging bukas tayo. Maging behikulo tayo na tatanggap sa ibinibigay sa atin. Maging instrumento tayo ng Diyos.
tagasunod. Yan po yung mga pabaon, mga kapatid. Patuloy po natin ngayong araw na ito, ginugunita natin ang pambansang araw ng mga bayani, ang ating mga frontliner sa panahon ng pandemya. Isaalang-alang natin sila sa pamamagitan ng mga panalangin. Tumanaw tayo ng pasasalamat para sa kanila sapagkat buwis buhay, sakripisyo ang binigay nila, talaga mga bayani sila. Kaya tayo'y nagdadasal para sa kanila. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong sa kapanahunan ng pandemya, lalong-lalo na si San Roque, naway tayo'y maging bukas, handang tumanggap sa ipinagkakaloob ng Diyos sa ating buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Panginoong Kristo na naparito para magligtas ng mga dukha. Ang tutugon po natin, Poong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Poong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga paring nakadistino sa mga parokya ng mga dukha at mga makasalanan, manalangin tayo. Poong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit na COVID-19, ketong at tuberculosis na walang pampagamot, at para sa mga bilanggong naghihintay ng katarungan, manalangin tayo. Poong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga batang nasa sinapupunan na balak ipalaglag, at para sa mga punong itinanim para sa maraming tao, manalangin tayo. Poong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga Pilipinong kilalang makabayan at mga tagapagtanggol ng mga maralita, manalangin tayo. Poong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin mapagmahal, manahan nawa sa aming puso ang Espiritu Santo nang aming matupad ang planong mailigtas ang lahat sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo, kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo, pagkali ang lahat, ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, nagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako't sa wakas matulad sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw at pinagdadasal natin si Jaime L. Cardinal Sin. Gayon din ang lahat ng mga namatay dahil sa coronavirus. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista, at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pagkain kanyang bigay, kumunyon tayong lahat. Tumira sa loob ko, buklod tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pag-ibig kanyang alay, magsimba tuwing linggo,
tularan si Maria, kapwa nati tulungan. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pag-asa kaniyang taglay, sa langit walang hanggan. Lumakbay Pilipino, yakap tayo ni Jesus. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkaing mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilalulhati na dyan sa langit na nanalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at sa inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sapagkat kahapon sinamahan niyo po kami sa ibang mga parokya. Kahapon po yung kapistahan ni San Roque sa parokya ng San Roque de Mandaluyong. Umaga po natin na cross-post sa Quiapo page, Quiapo Church Facebook page. Tapos kahapon naman sa hapon sa Cebu, San Roque Shrine sa Archdiocese of Cebu, si Archbishop Jose Palma. Alam po niyo kahapon, nung piyesta mismo ni San Roque, 40,000 ang recovery. Kahapon, 20,000 ang recovery, ang gumaling. Salamat sa pamamagitan ni San Roque, purihin ang Panginoon. At nag-message sa akin ang kura paroko ng San Roque, Paris, Cebu. Hindi ba
naalala ninyo na naging epicenter ang Cebu? Di ba naalala ninyo? Yung parang yung COVID, dumagsa sa kanila. Ngayon, sa tulong ni San Roque, wala. Medyo control na. Ipagdasal naman natin. Yung karanasan, ako nga, salamat sa Diyos. Yung sa Cebu, alam nila yung kasagsagan ng COVID sa kanila, nakakatakot. Ngayon, okay na po. Okay na po. Sana po ay mangyari sa atin yun. Papasalamat tayo. Sabi ni Father Melo Diola, salamat kay San Roque. Pintakasi talaga siya laban sa salot. At yung mga tumutulong sa pamamagitan ng cash or in kind, hindi ko na po mapapasalamatan by name yung mga nagbibigay ng mga pagkain, bigas, ulam, mga gulay, pati yung mga equipment. Pagpalain lagi kayo ng poong Senyor. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.